Makikita sa video ang pagpasok ng nasa 5 katao sa isang fast food chain sa Ugong. Umorder at tila hindi magkakasama. Maya-mayang konti, nahulikab na ang pasimpleng pagkuha ng isa sa mga ito ng cellphone na nakapatong sa countertop na pagmamayari ng isa sa mga service crew. Tignan mo siya ang video. Kumuha pa nga ng paper bag ko bago sumali. Ayon sa biktima, busy sila noong mga panahon na yon at chinarge umano niya ang kanyang cellphone. Hindi na malayang wala na pala ito. Noong una, akala pa ng biktima, isang prank lang ito. October 17 po. Puro kami big order that time. Yung cellphone ko po, dala ko. Yung cellphone ko po, kaya ako po hawak nung time na yun kasi nga, pinipicturean ko yung order, tas ipapunch ko, pinipicturean ko yung order, ganun. Na-charge ko dun sa counter area namin, around 12:30. Pagtingin ko, wala na kasi yung charger, nandun na sa likod ng post namin. Hinahanap ko na po yung phone ko. Then, dun ko po na-notice na, kinuha ko po yung company phone namin, then pinaring ko po. Then, nung pinaparing ko na po, pinapatay na. Then, dun ko na po nalaman na, na iba na yung nakakuha. Kasi akala ko po kasi talaga, pinaprank lang ako ng mga kasamahan ko na baka tinago lang, ganun. Matapos i-review ang CCTV footage, doon na niya nakita na pasimpleng kinuha ng isa sa naging customer ang kanyang cellphone. Ang masaklap, ginagamit ng mga kawatan ang mga social media accounts ng biktima para mangalap ng pera. Sinabi ko po dun sa manager namin, sabi ko, magre-review na ako ng CCTV kasi kinakabahan na ako, iba na yung kaba ko. Nag-review po kami ng CCTV, doon na po namin nakita na, yun na nga po nakuha na, doon banda sa counter area namin. Talagang mabilisan na nakuha lang nila basta-basta. 3 po kasi sila nakakita doon sa CCTV, yung isa buntis na babae, yung isa matangkad na bakla. Then yung kumuha po talaga, yung bakla na nakasalamin, maliit lang siya. Then, medyo maitim. Niriring ko na, siguro naka 100 times din akong paring dun sa phone ko. Pinapatay ng pinapatay. Tapos, tinry ko rin lumabas, baka kasi nandun lang sila, around lang din dun sa location namin. Nag-early out na rin ako sa trabaho namin. Pumunta ako ng Barangay Ugong. Yun, nagpa-blatter na po ako kasi mamaya. Inabangan na pala ako, ganun. Baka pa yung makuha sa akin na iaabangan nila ako. Then nagpa-blatter ako sa Ugong. Tapos mga kamag-anak ko, chinat na pala, nanghihingi na siya through GCash. Then yung mga kasamahan ko, mga friends ko sa Facebook, yung pinsan ko tsaka kapatid ko, nahingian niya na. Yung pinsan ko 200, kapatid ko 300. So hindi ko na alam kasi wala na, hindi ko na ma-recover yung Gmail ko tsaka Facebook ko kasi nga nakakonect yung Facebook, Gmail ko, nandun na lahat. Buti na lang walang laman yung GCash ko. Kinabukasan, sinachat niya yung mga manager ko, gano'n, nakakahingi na siya ng GCash. Tapos eto po, recently lang, nakahingi na naman siya ng 500. Mga siguro 1,000 plus na. Naghihingi po sila ng GCash is iba-ibang pangalan. Nakumpirma ng service crew na hindi nag-iisa ang suspect at mukhang modus na talaga ng mga ito ang pagnanakaw. Pumunta ulit ako sa store namin. Doon namin nakita na bumaba sila ng taxi, is 5 sila. Parang yung driver, parang kasama din nila. Parang planado na gagawa sila ng di maganda doon. Nakita namin na bumaba sila, nagpark yung taxi doon sa harapan. Tapos yung taxi driver po, nung pumila doon sa sa counter area, is nasa likod siya. Pero 5 talaga po sila bumaba ng taxi. Yung taxi driver is lalaki. Tapos may matandang babae. Tapos may babaeng buntis. Tapos yung baklang matangkad. Tapos yung yung kumuha ng cellphone ko is baklang, maliit lang siya. Tapos nakasalamin, tapos moreno. Bagamat na-i-report na at na-recover na ng biktima ang kanyang number, ay patuloy pa ding nagagamit ng mga suspect ang kanyang account para manghingi ng pera sa mga kakilala niya. Pumunta po ako NTC, pinablock ko na po yung phone ko para matigil na yung panghihingi niya. Then pumunta po ako ng Smart para ma-recover ko po yung number ko. Kasi nga doon naka-connect yung Facebook, Gmail ko.
Then nabuksan ko na po yung ano ko, yung account ko. Doon ko po nakita na pinadalhan siya ng high school friend ko ng 500. Ang dinadahilan niya is hinihika daw yung anak ko. Kinabahan ako kasi nga hindi na biro kasi anak ko na yung pinag-uusapan. Na malala na daw, ganun-ganon, kailangan na daw bumili ng nebulizer. Nung time na nare-recover ko na yung ano ko, yung account ko kanina, nakikipagsabayin siya ng chat sa akin dun sa sa high school friend ko na, "Be, sige na, padalan mo ulit ako ng kasi kailangan ko ng nebulizer, 2,000 plus yung nebulizer," ganun. Parang hindi pa siya makontento. Tas scroll ako, napadalan din siya ng manager ko ng 500, na akala nila ako yung nagchat-chat. So nakakahiya, nakakaba kasi iba na yung nila, iba na yung intention niya. Tapos change password ko, nabubuksan pa rin nila yung messenger ko. Sa mga makakakilala sa mga kawatan, maaaring ipagbigay alam sa otoridad. Kung wala man po silang trabaho, sana lumaban na lang po sila ng patas. Huwag na po silang gumamit ng ibang tao, lalo na yung anak ko kasi wala naman po siyang kamuwang-muwang. Labas na po siya dun sa problema ko. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.